Salamat po at manalangin muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po na kayo ang Diyos na tapat. Salamat po sa inyong kabutihan. At Lord, hinihiling ko po sa oras na ito, nawa ang inyong presensya, ang siyang malaki sa bawat isa sa amin. Nawa ang inyong kapangyarihan, ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. At hayaan po ninyo, Panginoon, ng aming mga puso ay mabuksan para matanggap namin ng buong-buo ang inyong mensahe. Lord, akin pong I just offer myself, Lord, to you as the speaker, as your mouthpiece. Tagapagsalita po ako, tagapagsalita lamang po ako. At nawa ay kayo po ang magsalita sa bawat isa sa amin at ang tinig mo lamang po ang siyang aming marinig. Kontrolin po ninyo ang bawat kilos namin, bawat pag-iisip, pati po ang aming nararamdaman. Nang sa ganun ay maibigay po namin ang buong atensyon sa inyong salita. Salamat, Lord. Kontrolin po ninyo ang lahat, pati po ang aming mga internet. Nang sa ganun ay hindi po ito magiging hadlang sa aming pakikinig. Nawa ay magiging klaro ang lahat sa amin sa oras na ito. So ito ang papuri sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na dyan sa Pilipinas, sa aming mga minamahal na PDL, sa mga officers, sa mga warden. Magandang umaga po sa inyong lahat. At dyan din po sa Asia, magandang umaga at magandang gabi sa Amerika. So, yan po. Ngayon ay, ang pag-aaralan natin ay tungkol po sa banal na espiritu. Bago po tayo pumunta sa magbasa ay ng verse ay kilalanin nga po natin sino ba itong Holy Spirit. Itong Holy Spirit na ito ang siyang kumakatawan po kay Jesucristo. Dahil wala na po si Jesucristo dito sa lupa at ito pong banal na Espiritu, Holy Spirit, Holy Ghost, yan po ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago po siya umakyat ng langit. Sabi niya, hindi po niya hahayaang magiging orphans ang mga disipulo niya. Ibig sabihin, hindi niya hahayaan na wala silang makakasama, lalo-lalo na sa kanilang paglakad, sa kanilang pagpapahayag ng salita. Dahil pag-akyat niya sa langit, sasabihin po niya sa Ama na ibigay po itong banal na Espiritu. Hindi po natin siya nakikita, pero nararamdaman po natin siya sa pamamagitan po ng kanyang presensya, sa pamamagitan po ng kung may nararamdaman po tayo na kakaiba sa ating mga buhay, lalo-lalo na kung may pagbabago na nangyayari at kung bigla na lang na tayo ay umiiyak dahil nararamdaman natin ang yakap ng Panginoon, yan po yun. Kaya magpasalamat tayo dahil hindi na lang Espiritu po ng Diyos ang kasama natin. Dahil kung si Jesus pa rin ang andito, ay hindi naman po tayo lahat makakapunta sa Israel. Buti kung maglilibot siya sa buong mundo, ay ibang istorya na po yan. Kaya Holy Spirit, banal na Espiritu, ang siyang kumakatawan kay Jesus at siya po ang nagtuturo sa atin ngayon. Siya po ang ating tagapagsalita. Na kung siya po ang talino, yan po ang trabaho ng Espiritu. Siya po ang nagtuturo sa atin, siya po ang nagbibigay ng mga ng kaalaman. Itinutuwid po niya tayo sa pamamagitan po din ng salita. Kaya napakaganda po dahil kung manatili lamang po tayo sa presensya ng Espiritu ng Panginoon, eh, hindi na po natin kailangan na pumunta sa eskwelahan para matuto, para maintindihan natin itong
kanyang salita dahil sa pamamagitan lamang po ng kanyang Espiritu natin maintindihan ng ayos ang salita ng Panginoon. So, yan po mga kapatid at basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 3 verses 17 and 18. Ito nga ba itong banal na Espiritu na pinag-uusapan natin? Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Verse 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. Napakaganda po na itong Espiritu na sinasabi niya dito, nung natanggap natin si Kristo, nung nasa sa atin na po ang kanyang banal na Espiritu, ang kanyang Holy Spirit, ay nagkaroon po tayo ng laya. Laya po saan? Laya po sa kadiliman. Laya po sa gawa ng demonyo. Dahil dito po, sabi ko nga po kanina, ito po ang siyang nakakapagbago lamang. Ang Espiritu ng Panginoon ang siyang nakakapagbigay ng conviction, ng kapangyarihan para po tayo ay mabago. Maaaring masabi natin na magbabago ako, sasabihin ko sa sarili ko na kada New Year, iiwanan ko yung mga pangit na ugali ko, mga pangit na gawa ko, pero may limit po yun, may limitasyon po yun. Dahil nasubukan ko na rin po yan, na pag New Year, magkakaroon ako ng New Year's resolution sa sarili ko, magbabago na ako, iiwan ko na ang aking mga bisyo. Pero pagkalipas ng 1 buwan, 2 buwan, hindi po natutupad. Subalit, nung Holy Spirit na, pagkatapos ko ng aking water baptism, na bautismuhan din po ako ng kanyang Espiritu ng Panginoon, doon na po kumilos ang Panginoon sa aking buhay. Doon na po nag-umpisang mabago. Dahil sabi niya sa salita niya na natanggal ang takip ng ating mga mukha. Ibig sabihin na maliwanag na po, na nakita na po natin na ang ating sarili po ay makasalanan, madumi. Dahil nga po, hawak tayo ng kadiliman, hawak tayo ng demonyo. Papaano yan? Dahil po sa mga kasalanan na ating ginagawa, doon po tayo kinokontrol ng demonyo. Dahil sa mga kasalanan na ating mga ginagawa. Maaaring yan ang dahilan din kung bakit kayo ay andyan din. Dahil nga po, nagkasala kayo sa mata ng batas. Pero napakaganda po ng kanyang pangako na yung sala na yan, yung buhay sa kadiliman ay hindi po yan magtatagal sa buhay ng isang tao dahil nga po dito sa kanyang Espiritu na siyang nakakapagpalaya sa ating lahat. Hindi man kayo makakalaya ngayon physically, pero yung puso po, dahil yan po ang importante. Kung yung puso natin ay binabago na ng Panginoon, kaya unti-unti na po na tayo ay binabago ng Espiritu ng Panginoon. Kung noon ay yung mga ugali natin na pangit, alam naman natin kung ano yung mga ugali natin pangit, ay nababago na, natatanggal na natin, hindi na natin ginagawa. Hindi man yan perfect, pero kahit pa paano ginagawa natin ang ating makakaya para mabago yun. Yun po yun, yung sabi niya kanina na hanggang sa tayo ay magiging katulad niya. Di po ba napakaganda? Dahil linikha po tayo ng Diyos para po kanyang magiging kamukha, magiging kawanis. Natanggal lamang po yun, naputol ang pagiging kamukha natin ang Diyos nung tayo nagkasala. Kaya yun po, ang kanyang Espiritu, napaka
very powerful po itong Holy Spirit na to. Makapangyarihan. Dahil hindi natin nakikita to, pero bakit bigla na lang mararamdaman natin sa ating mga buhay na nagbabago tayo. Dahil po sa kanyang salita, sa ating mga naririnig na mga mensahe, at iyan po ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng laya. So tignan po natin sa Galatians chapter 5. Patuloy tayong magbasa. Galatians chapter 5, verses 13 to 14. Sabi po niya, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng Galatians chapter 5 po. Galatians chapter 3. Sorry. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin, sinumpa siya dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. So verse 14, ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So napakaganda po itong Espiritu ng Panginoon na hindi po ito mangyayari kung hindi namatay si Jesus. Kaya sa pamamagitan lamang po ng kanyang dugo na dumaloy sa Kalbaryo, tayo po ay nilinis. Tayo po ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Dahil siya po ang umako sa lahat ng ating kasalanan at ipinako po niya sa krus, kung kaya't hindi siya makita, hindi matignan ng Ama ang si Jesus habang nasa krus siya. Bakit po? Dahil taglay-taglay po ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin po, kung tayo ay makasalanan, hindi rin po tayo matitignan ng Panginoon. Hindi niya maituon ang kanyang mukha sa ating mukha. Hindi natin makikita, yung sabi kanina na nabuksan po, natanggal ang takip ng ating mukha, yun po. Nung tinanggap na natin siya, nung humingi tayo ng tawad sa Panginoon at meron na tayong Espiritu ng Panginoon, doon na lang po natin siya. Doon na lang tayo nakikita ng Panginoon at makikita natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang gloria. Dahil nalinis na po tayo na patawad na po tayo ng ating mga kasalanan. At doon lamang po, sabi niya dito, na yung pagpapala na ibinigay niya kay Abraham ay dumaloy sa atin. Kung marami tayong pagpapala, yan po ay dahil po sa Panginoon. Yan po ang ilagay natin sa ating mga isipan na lahat ng pagpapala ay dahil po sa Diyos. Dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po na po tayo maaaring ipagmalaki sa mundo na ito. Dahil ang Diyos po ang dahilan ng lahat ng ito at salita po niya na sa pamamagitan ni Abraham. Kaya may awitin dito ba na si Father Abraham. Father Abraham has many children. Tayo po yun. Naisali po tayo, naisama po tayo sa pagpapala. Hindi lamang po sa mga Israelita, bagkus lahat po tayo ay napasama po sa pagpapala na ito. Okay? So, maliwanag po ang salita ng Panginoon. Kaya, alagaan po natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil ito po, kung nasa puso natin, hindi po yan mananatili. Mananatili lamang po yan kung
tayo po ay palaging nakatuon sa Panginoon. Mawawala lamang po ang Espiritu ng Panginoon kung tayo ay nagkakasala. Kaya tingnan natin, noong hindi pa tayo mananampalataya ni Kristo, madali tayong magalit. Subalit, nung nasa sa atin na ang Espiritu ng Panginoon, wala na yung galit sa ating mga puso. Madali na tayong, maayos na tayong makipag-usap sa kapwa. Madali tayong magpatawad sa kapwa. Subalit, kung magkasala muli tayo, babalik po yung dati nating ugali. Babalik po yung dati nating ginagawa ay yung gawa ng makamundo. Kaya yan po, hindi po permanente ang Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Kaya para matupad yung salita ng Panginoon na unti-unti tayong babaguhin ng kanyang Espiritu hanggang sa magiging katulad natin siya, ay kailangan po na panatilihin natin na maging malinis sa harap ng Panginoon. Panatilihin po natin na kung maaari hindi tayo magkasala. At kung magkasala man tayo, kailangan po na tanggapin natin na mali tayo. Tanggapin po natin na tayo ay nagkamali at humingi ng tawad nang sa ganun ay bumalik muli ang kanyang Espiritu sa ating buhay. Dahil sige, basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5. Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 5 para maintindihan natin. Sa 2 Corinthians chapter 5 verses 5. Ito. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan. At bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Verse 6, kaya panatag ang aming kalooban kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawan ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Hindi kami pinanghihinaan ng loob, kaya kahit na mas gusto namin iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. 9. Kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran ng kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. No, mga kapatid, na tayo po ay nabubuhay pa dito sa mundo, kaya we are still in the flesh. Nasa katawan pa tayo. Pero, hindi nawa yung gawa ng makamundo ng mundo ang ating ipamumuhay. Dahil noong hindi po tayo nananampalataya, tayo po ay inabuso po natin ang ating mga katawan. Inabuso po natin ang ating mga sarili. Hindi po natin pinabayaan po natin. Hindi natin inalagaan ang ating lahat po, kahit anumang klase ng pagpapabayayan sa ating buhay. Kaya ito po, sabi niya na, kung nasa sa atin ang Espiritu ng Panginoon, iwanan na po natin ang katawan. Ibig sabihin, iwanan po natin ang gawa ng mundo, ang gawa ng katawan, na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya sabi niya dito ni Apostle Paul na hanggat maaari, hanggang sa kanyang pagdating, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, nawa ay malugod ang Diyos sa atin. Kaya gumawa po tayo ng mabuti. Paano po yan?
gumawa po tayo ng mabuti sa pamamagitan po ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya lamang po natin magagawa yan. Kung maaari, huwag nang magkasala. Iwanan po ang gawa ng mundo at mamuhay ng may espiritu. Nang sa ganoon po ay matupad po yung sinabi ng Panginoon na tayo po ay magiging katulad niya. Mahirap man gawin, mga kapatid. Ang hirap po sa umpisa, mahirap. Nakikipagbaka po tayo sa Panginoon na kung gusto ng Panginoon na tanggalin ang mga ugaling pangit, parang mahirap gawin. Pero dahil nasa sa atin ang Espiritu ng Panginoon, wala pong mahirap. Madali po yan kung meron tayong banal na Espiritu. Dahil siya po, sabi ko nga po, siya na ang Espiritu na ang nananahan sa ating puso. Dahil nung hindi pa tayo nananampalataya, ang nananahan sa ating puso ay Espiritu ng demonyo. Paano yan? Nakakagawa po tayo ng kasalanan. Lahat po ng kasalanan natin ay magkakaroon po yan ng karampatang kaparusahan. Kagaya niyan, nagkasala tayo sa batas, kailangan po natin pagbayaran. Nagkasala tayo dahil inabuso natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng bisyo, nagkakasakit po ang ating mga katawan. Kung kaya't maraming mga nagkakasakit ngayon dahil po sa kasalanan. Sabi po ng salita ng Panginoon, lahat po ng gawa, lahat po ng ating ginawa dito sa mundo, haharap po tayo sa Panginoon at tayo po ay kanyang huhusgahan, masama man ito o mabuti. Pero wag po tayong malungkot, mga kapatid. Baka naman sasabihin ninyo na dahil ako ay nagkasala ng matindi, grabe ang kasalanan ko, di pa paano yan? Hindi na ako paparusahan na ako ng Panginoon habang buhay. Hindi po. Ang parusa po ay nangyayari yan dahil po ito po ay bilang bayad, bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya lahat po ng utang, pati pera, kailangan bayaran. Hindi po ba? Kaya alam niyo yung mga nagkakautang sa pera na hindi binabayaran, nagtatago yan. Bakit? Ayaw magbayad. Kasalanan po yan. Kailangan po bayaran ang utang. Kagaya niyan, kung ako din noon ay mabisyo, kung kaya akin din pong natanggap ang parusa ng aking pagbibisyo, yung pang-aabuso ko sa aking sarili. Nagkasakit din po ako. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil nagkasakit ako, nabayaran ko na po ang aking utang. At doon ko po napag-isip-isip na, ay pati pala yung ginawa ko noon, hindi po yan maliligtas dahil humingi ako ng tawad sa Panginoon. Hindi na ako maliligtas, hindi po. Lahat po ay pagbabayaran yan in God's perfect time. Pero, ang magandang balita po, kung humingi tayo ng tawad sa Kanya, magpakumbaba tayo at tanggapin na tayo ay nagkasala, patatawarin po tayo ng Panginoon. Bibigyan po niya tayo ng pag-asa para muling mabuhay na kasama siya. Hindi po habang buhay na tayo ay hawak ng kadiliman. Ang importante po, tanggapin na tayo nagkasala. Ang problema po kasi sa karamihan ngayon, kahit nagkasala, hindi pa rin aaminin na kasalanan. Meron pa rin at meron silang kailangan na ituro na kung siyang dahilan ng kung bakit nangyayari sa kanilang buhay ang ganyang sitwasyon. Kung ano po ang ginawa natin sa ating mga buhay, yan po ang ating. Yan po, dito po, it will define our future. Whatever we did in our life, it will define our future. Kaya ngayon, kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoon, at ito po ay
Pananatilihin natin ang pananampalataya na ito, magiging tapat tayo sa Kanya, na nung humingi tayo ng tawad ay hindi na tayo muling babalik sa kasalanan na yan, mapapasa atin po ang pagpapala. Yan naman ang ating gusto, di po ba? Ang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kaya ito po yung sinasabi niya na gawin natin na kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon. Sa pamamagitan po na paggawa ng mabuti, kaya patuloy po tayo na makinig ng salita ng Panginoon para lalo pa pong mapatibay. Dahil sa pamamagitan lamang po ng pakikinig ng salita ng Panginoon, tayo nagkakaroon ng kalakasan. Nagpapalakasan po tayo dito sa araw-araw na Bible study. Kung may marinig tayong salita ng Panginoon, bakit napapalakas tayo? Dahil po yan po ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Hindi po natin nararamdaman bakit kaya ganito ang nangyayari sa akin. Dahil yan po ay salita ng Panginoon. Yan po ang kanyang Espiritu. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Very powerful po ang kanyang Espiritu. Kaya yan po mga kapatid, nawa ay manatili tayo sa presensya ng Panginoon dahil sabi niya sa kanyang salita na kung ang Diyos ay nasa sa atin, wala pong sinong makakapaghiwalay sa atin sa kanyang presensya. Amen? Kaya yan po, huwag po tayo mag-alala dahil ang buhay dito sa mundo ay temporary lamang po. Hindi po ito ang tunay na buhay. Ang buhay na ito ay lahat tayo, nabubuhay tayo sa pagsubok. Iba-iba pong klase ng pagsubok. Pero kung mapagtagumpayan po natin ito, pagsubok na ito, at manatili tayong tapat sa ating pananampalataya kay Kristo, ang tunay na buhay po ay sa langit. Doon po ang tunay ng pagpapala. Amen po ba? So, salamat sa pakikinig. Let us pray. Father God in heaven, once more, I would like to thank you for your goodness. Thank you, Lord, for the message. Salamat po sa mensahe na aming narinig. Salamat po sa inyong Espiritu na siyang nananahan sa amin ngayon. Salamat po sa inyong presensya. Dahil kung wala ang inyong presensya, hindi po namin magagawa ang mga bagay-bagay na ito. Ang inyong Espiritu lamang po ang siyang nakakapagbago sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at hindi kayo madamot. Salamat, Panginoon, at pinadala ninyo ang inyong anak na si Kristo na mamatay para po malinis kami, para po makalaya kami sa kampo ng kadiliman na yan. Salamat, Lord, at nabuksan ang aming mga mukha. Nakita namin ang inyong gloria, nakita namin ang inyong kabutihan, nakita namin ang inyong katapatan. Salamat po, Lord. Hinihiling ko po ngayon na tulungan po ninyo kami na mapanatili ang inyong Espiritu sa aming mga puso hanggang nawa sa inyong pagbalik, hanggang sa pagkuha ninyo sa inyong mga anak nang sa ganun ay hindi po kami maiwan. Bagkus sama-sama po kami naaakyat sa inyong kinaroroonan. Salamat sa iyong papuri, sa iyong gloria, sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, and back to you, Elsie. Kindly unmute. Pastor. Muli, palakpakan po namin ng Panginoon sa kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. At sa naman po mga Pastor Esther. At